Destiny 2 na kayo. Magaganda naman po yung topic natin sa Destiny 2 and sa Destiny 1 din naman po. So ngayon, basahin ko po yung biblical reference natin. Psalms 23, 5b, salita you anoint my head with oil, my cup overflows. Let's pray po. Lord, salamat sa hapong ito. We pray, Panginoon, sa patuloy na pagkilos mo sa amin. Let us enjoy, Panginoon, ang aming training. Hayaan mo, Panginoon, bigyan mo kami ng kasiglahan, Panginoon, Lord, God, na makinig sa mga bagay na sabihin mo, Panginoon. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Ang topic po natin ngayon ay tinatawag na ano yung lesson natin ngayon? Lesson 8, Module 1, Lesson 8. Anointing. The anointing of the Holy Spirit. Ayan. So kanina in-explain niya, ay nag-activity kayo kung sino ba yung Holy Spirit, anong representation niya, anong symbol niya. Ngayon tatanungin ko po kayo, personally, sino ba si Holy Spirit sa inyo? Ayan. Ate Rona. Ay, tayo lang. Ano dun sa isa? Ayan, sa tropa kay Holy Spirit. Ayan. So ngayon, anointing of the Holy Spirit. Ayan, define muna natin yung word na anointing. Sino yung nakakalam ng word na anointing? Baka alam niya Anwar. Kuya Anwar, alam mo ba yung word na anointing? Anointing. Ikaw, Ana. Mang-aw. Word na anointing, mang-aw. Mas malalim na ano. Sa word na anointing po, in spiritual references, kasi yung mga normal na anointing lang, yung sa oil lang yun eh. Magkapahit ka ng oil, dahil na. Pero in spiritual explanation, ang anointing of the Holy Spirit, ito po yung indwelling of the Holy Spirit sa ating buhay. Ayun po. Ipapakilala ko po sa inyo yung si Jesus Christ, nung time na namuhay siya dito sa lupa, na sa loob ng 33 years and a half years niya ng pamumuhay, and 3 years and a half niyang paggawa sa ministry po, nandun po lagi yung Holy Spirit. So ngayon, kailangan po natin malaman, know and be anointed with the Holy Spirit. So the Holy Spirit in the life of Jesus Christ. So ngayon po, yung unang punto ko is yung fullness of the Holy Spirit. Lahat po ng ginawa ng Jesus Christ sa lupa, lagi niyang kasama si Holy Spirit. Diba? Nung time na nagpagaling siya, nung time na nasa ilang siya, nung time na nagpapalaya siya ng mga demon, possess, ayun, lagi nandun yung Holy Spirit. So sa lahat po ng ginagawa ni Jesus Christ, lagi niyang kasama yung Holy Spirit. Tanungin mo yung katabi mo, lagi mo bang kasama si Holy Spirit? Tanungin mo, Reyna, tanungin mo si Mom. Ayan. So sa akin po, sa buhay Christian natin, kailangan po na kasama natin lagi yung Holy Spirit. Diba? Pangalawa, baptized and filled with the Holy Spirit. So, yung present po si Holy Spirit nung time na binautismo si Jesus Christ. Tama po ba? Anong nangyari? Sino po ba nagbaptize kay Jesus Christ? Si John the Baptist. So, pagkalubog, pag-aangat, bumukas yung heaven, may bumabang lang yun. Bumaba yung Holy Spirit sa anyong kalapate. Ayan. Tapos dun po nag-start na mabautismo si Jesus Christ sa Espiritu po. Okay po. Pangatlo, meron pong yung return to Galilee in the power of the Spirit. Ito ba yung time na yung nag-fasting si Jesus Christ? Diba? Nag-fasting siya, tinokso siya ng kaaway. Tapos, after nang ma-defeat na yung Jesus Christ yung kaaway, yung Holy Spirit is kasama ng Panginoon, Jesus Christ that time. So marami pa po. Yung Holy Spirit din po sa buhay ni Jesus Christ, yung time na po nag-preach si Jesus Christ sa mga sinagoga, diba? Sa iba't ibang mga lugar, nandun din po si Holy Spirit. So, nandun din po si Holy Spirit yung nagpalaya si Jesus Christ ng demonyo, nag-healing process siya, nag-deliverance siya, diba? So, ibig sabihin dito, lahat po ng ginagawa ni Jesus Christ dito sa lupa, nung time na nandito pa siya, kasama niya lagi ang banal na Espiritu. Diba? So, ngayon po, we must be immersed in His Spirit. Ano po ba ibig sabihin ng immerse o anoint? Anong immerse muna tayo? Kasi yung anointing is indwelling. Ang immerse, you will, kumbaga, ibababad mo yung sarili mo.
Ano, ang immerse ba ilulubog? Tama po ba ako? Immerse, ilulubog. Ayan. So, pag nilubog ka, ibig sabihin, lahat ng buong ano mo, katawan, pag lumangalangoy ka, di ba? Pag binabautismohan tayo, ibig sabihin, ini-immerse tayo, ilulubog tayo sa tubig. Ibig sabihin, lahat ng katawan natin, buong katawan natin, mabawa sa tubig. So, kailangan po natin ng immersion of the Holy Spirit, no? Sa ating buhay. Sino po ba dito nakaranasan ng baptism of the Holy Spirit? Hindi ba? O, gawin natin ngayon para ano, wala namang best friend eh. Ayan. So, ang baptism of the Holy Spirit, infilling of the Holy Spirit, kailangan po siya ng isang Kristyano. Ito po yung moment na you allow the Holy Spirit na kakatagpuin ka, na mag-take charge sa iyong buhay. Ayan, mag-manifest po ang Holy Spirit sa pamamagitan ng speaking in tongues. Pero hindi porket hindi kayo nag-speaking in tongues, hindi na kayo filled ng Holy Spirit na. Marami po manifestation ng Holy Spirit. No? So, ayun po. So, mahalaga po na tayo mga believers ng Panginoon is may experience yung baptism of the Holy Spirit. So, kailangan kasi natin ma-immerse sa presensya ng banal na Spirito. Okay? So, kung nalilito pa kayo, bakit puro Holy Spirit? Sino yung Jesus? Diba? So, kailangan natin maintindihan na si Holy Spirit ay yung nagkokonekta sa atin sa Panginoon. Yung mga prayers natin, ayan, sa pamamagitan ni Holy Spirit siya. Yung una po, we must be immersed sa kanyang Spirito. Si Jesus Christ mismo yung magbabaptize sa atin. Diba? Kung paano si Jesus Christ binautismo ni John, ganoon din po, no? Pag may experience na natin yung baptism with of the Holy Spirit, si Jesus Christ mismo yung magbabaptize sa atin. Okay? Always remember that. Pangalawa po, ayan, ipo-pour out po ng Panginoon yung Spirit niya sa atin. Sabi sa Joel 2:28-29, ito po yung prophecy na kung saan sabi doon, and afterwards I will pour out my Spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy, your children and men will dream dreams, your young men will receive vision, even on my servant, both men and women, I will pour out my Spirit in those days. Yung prophecy na po ito ni Joel, nangyari po siya nung time ng Pentecost. Alam niyo po ba yung Pentecost? Alam niyo po yun? Ayun. Yung Pentecost po, ayun po yung unang manifestation ng Holy Spirit sa mga believers. Alam niyo po yung araw ng Pentecost na kung saan nabaptize lahat ng ano tawag dito? 11 na apostle, kasama yung ibang mga disciples. Alam niyo ba yun? Napanood niyo ba yung ano? Wala. Ayan, maganda po. Yan, malaman natin po ngayon yun. So, ayun po, doon po lang start yung, ano na to, yung fulfillment po ng prophecy po dito ni Prophet Joel. Okay po. Next. Lahat po ng mga, pwede ka po, hindi ka kasi pwedeng mabautismohan sa Espiritu kung hindi mo tinanggap si Jesus Christ. So, ibig sabihin, kailangan mo na natin tanggapin si Jesus Christ as Lord and personal Savior, then saka tayo mababautismohan sa Spirit. Pwede pong bautismo sa tubig, tapos bautismo sa Spirit. Magkaiba po yung bautismo in water, Sa water kasi ano lang po yun, representation lang yun na nakiisa ka na kay Jesus Christ. Ang baptism naman po ng Holy Spirit, ito naman po yung you will open yourself na sa banal na Spirito. You will allow the Holy Spirit na i-fill ka. Okay po? For you na ma-strengthen yung faith mo, and magamit mo yun sa ministry ng Panginoon. Next, even po yung mga Gentiles. Sino yung mga Gentiles? Yan. Meron po tinatawag na Hudyo at mga Hentil. Alam niyo ba? Alam niyo yun? Yan. So, di ba dati, ang chosen nation ng Panginoon is yung mga Israel. Doon nagsimula yung gospel. Pero dahil grabe yung pag-ibig ng Panginoon, ipinangako niya kay Abraham na all the nations, lahat ng bansa ay sa iyo. Ikaw ay tatawagin, ang tawag ito? Father of all nations. So, ibig sabihin, yung prophecy ko yung binigay kong pangako ng Panginoon dito, is kabilang din po yung mga Hintil. So, yung Hintil po, yung mga hindi Israelite. Ayun lang po yun. So, ibig sabihin, any country outside of Israel, ayun po yung mga Hintil. Tayo mga Hintil tayo. In natural way, mga Hintil tayo. Pero, nung tayo na tinanggap natin ng Panginoon, is binilang na tayo ng Lord sa kanyang mga anak. Yan. So, iisa na tayo. Yan. As you study po the Bible, mas maunawaan po natin yung mga na to. Diba? Analin ba? Analin ba nito? Ayun po. Ayan po. At yung
Espiritu, kilala niyo po si Cornelius. Ayan, si Cornelius po ay isang officer ng mga Romans. Siya po ay naniniwala sa Panginoon at pumunta doon si Peter sa kanilang bahay at binautismo ng buong sambayanan ni Cornelius. Sila po ay mga Hentil. Ayan. Yan si Cornelius. Siya yung titinda nung Ayan po. So ngayon, bakit tignan po natin, paano po natin marireceive ang Holy Spirit? Diba? Anointing of the Holy Spirit is indwelling of the Holy Spirit. Ang ibig sabihin ng indwelling of the Holy Spirit, ganito po kasi yan. Nung time na tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, nag-dwell na sa iyo ang Holy Spirit. Kumbaga nasa iyo na yung Holy Spirit. Diba? Ang anointing lang is you will, kumbaga parang siya, i-activate mo lang yung banal na Spirit sa iyo. Diba? Kasi minsan hindi natin hindi natin namamalaya na may banal na Espiritu pala tayo. Diba? Hindi natin siya nagagamit, hindi naman siya hindi nagagamit. Hindi tayo nakapag-ask ng help sa banal na Espiritu. Kaya nga may tinatawag na baptism of the Holy Spirit, kumbaga, para mabuhay yung apoy ng Holy Spirit sa iyong puso. No? Amen ba, Kuya Anwar? Kaya mo yan, Kuya Anwar? Ayan po. Una, ayan, the Holy Spirit, yes, told his disciple in advance na marireceive nila ang banal na Espiritu. And it was very important to Jesus na lahat po ng tumanggap sa Kanya ay lumakad sa Espiritu. Ito po yung time na hiningahan ni Jesus Christ yung Kanyang mga disciples. Alam niyo po ba yung kwentong yon? Na receive the Holy Spirit, ang sabay hiningahan niya. Ganon. Pero ito yun. Diba? Hingin niya. Yung umagang breath of life. Kung paano hiningahan ng Diyos si Adan, yun din yung hiningahan ni Jesus Christ yung mga disciples. Hiningahan niyo nga yung isa't isa. Ayan. So, paano po ba natin marireceive yung infilling of the Holy Spirit na to? Yung baptism of the Holy Spirit nito. Una, yung laying of hands. Okay? So, lahat ng time po ng yung kila Pablo, kila Pedro, yung kila Pablo nga po, nagkaroon po ng time na naglay sila ng hands, sabi ni Pablo sa mga disciple ni John the Baptist, sabi niya, na-receive niyo na ba ang baptismo sa banal na Espiritu? Ang sabi ng disciple ni John the Baptist, hindi ba po, ang bautismo lamang sa tubig ang nare-receive pa namin. So, nung time na yun, nilayahan si Pablo, yung mga disciples niya, then, nagsimula silang mabaptize sa banal na Espiritu. Nagsimula po silang magsalita sa iba't ibang wika. Diba? Ang manifestation, ang may isa sa mga common manifestation po ng baptism of the Holy Spirit is yung pag-speaking in tongues. May mga naririnig po kayo dito diba? So, ano lang yun? Hindi mo siya makokontrol Ay, makokontrol mo siya actually if you allow the Holy Spirit na mag-ano sa'yo. So, yung gawin ba natin? Magpa-in feeling tayo, hindi na sa Destiny 3 na. Destiny 1 pa lang kayo, di ba? Destiny 3. Ayun po. So, ayun po, the Holy Spirit was deposited sa atin. Ayun tayo, nung time na tinanggap mo si Jesus, nasa atin ang banal na Espiritu. So, kaya po, tinatawag yung body natin as temple of God kasi nga yung Holy Spirit sinagdadwell sa atin. Diba? Kaya pakain natin ninyo ang inyong katawan. Huwag kayo lagi magpupuyat. Diba? Sinasabi din ng Lord, hindi lang mga baby natin nagsasabi sa atin nun. Ito magpupuyat yung Lord, Ben, ingatan mo yung katawan mo. No? Benny, nabiriyak ka naman, Benny. Nakatago na ako. Ayan. Last po, seek the Holy Spirit. Seek to be filled with the Holy Spirit. So, importante po na every day we are filled ng banal na Espiritu ng Panginoon. As we further explain po yung mga mas maunawaan natin. Kasi may topic po sa Destiny 3 na puro Holy Spirit po lahat yun. Mas maunawaan po natin kung sino ba si Holy Spirit, ano yung ginagawa ni Holy Spirit, ano yung gift of the Holy Spirit, ano yung fruit of the Holy Spirit. Ayan, maunawaan po natin yun. So, ngayon po, hindi ko na-explain yung ibang dito. Ayan. Kasi dito po binanggit kung ano ba yung mga ginagawa ni Holy Spirit Holy Spirit glorifies Jesus. Holy Spirit guides us. The Holy Spirit intercedes through us. The Holy Spirit knows us with power. The Holy Spirit convicts us. The Holy Spirit guides us in all truth. The Holy Spirit is responsible for giving divine gifts. The believer's character is shown through the fruit of the Holy Spirit. Ayun po. So, as we further, study yung salita ng Panginoon, yung mga,
Sino po ba nakapagbasa dito? Nakapagbasa. Alam niyo po sa kaya actually, yung activity po natin dito sa Destiny One, lahat po ng morning activity lang sana yung gagawin ng yung mga teacher nyo kung nabasa niyo yung libro. Kasi mahihirapan silang magpa-activity kung hindi nakapag-advance reading yung mga student. Ano ba itong pinagsasabi ng teacher na to? Diba? Kaya most lang ginagawa, ini-explain pa rin ang buo. Kasi nga, hindi ko nabasa ng mga student. So, basahin po natin ang lesson 9 next week, no? Grabe, very good naman ni Mary Grace. Top 1 ba to? Top 1? Dahil may mga top sa no? Nalagpasan mo yung 7? Ay, super advanced reading naman talaga yun. Ayan po. So, as a conclusion po, baptism in the Spirit, ayan, immerses us, ibig sabihin, nilulubog tayo sa presensya ng Panginoon, sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. So, ang baptism of the Holy Spirit po, unang-una kasing gagawin dyan, you need to believe. You need to surrender everything sa Panginoon. Believe and have faith na mag-receive yung Holy Spirit niya and allow the Holy Spirit na mag-manifest sa atin. So, kung gagawin po natin yung feeling of the Holy Spirit, pwede naman po yun ngayon, pero may sapat lang tayong oras. Kasi sa Destiny 3, ginawa po namin yun, inabot kami ng alas 11 ng gabi. Ayun lamang po. Thank you po. Maraming salamat po, Pastor Josh. Ngayon naman, bilang kayo ng 1 to 1 to lang. Ready? Ano po muna? 2. Okay, lahat ng 1 magsama-sama, lahat ng 2 magsama-sama. Nakalag. Ayan, sige, lahat ng 1 magkakasama, lahat ng 2 magkakasama. Para sa ating create. OBS sa stop mo. Ayun nga pala. Ayan, sige, lahat ng 1